Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Ronald Verbosidad, Edmond Cubalsopnet, Jamie Amadar. At nais ko na rin ipromote ang aking Pinoy Viral Sport membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yang pindutin at once nagpa-member kayo ay automatic kayo sa mga shoutouts at kasama din kayo sa mga future raffle at benefits. Nalalapit na nga ang Olympic qualifiers na mangyayari sa July kaya naman puspusan na ang ginagawang paghahanda ni Coach Tim Cone. At alam naman nating lahat na ito na nga ang last chance ng Gilas Pilipinas upang makwalify tayo sa Paris Olympics. Kaya nga lang ang naging problema, yung Final 12 na binuo ni Coach Tim Cone ay hindi talaga maiiwasang ma-injury na kagaya na lamang ni Jamie Malonzo, Dwight Ramos, Chris Newsome at ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. Ang good news naman ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang recoveries at malamang sa malamang ay aabot pa sila at makakapaglaro pa sila sa Olympic qualifiers sa July. At alam naman nating lahat na hanggat maaari ay gusto natin na makabuo ng pinaka-solid na Final 12 na pangtapat natin sa ating mga makakaharap na mga European team sa Olympic qualifiers. At ang pangarap pa sana natin ay maging local player itong si Jordan Clarkson. Kung atin kasing titignan ay meron naman siyang Philippine passport nung may edad siyang 23 years old at niyayakap naman niya ang kultura ng Pilipinas at masasabi nating proud Pinoy talaga itong si Jordan Clarkson. At kahit nga ang FIBA ay nare-recognize si Jordan Clarkson as Pilipino. Kaya nga lang ang problema pagdating nga sa mga opisyalis ng FIBA ay hindi nga nila inaalaw itong si Jordan Clarkson na maging local player ng Pilipinas sa Gilas Pilipinas. Ang ginigit kasi nila ay hindi naman daw lumaki sa Pilipinas kahit nga daw meron itong passport na ang Philippine passport. At bukod pa doon, ang sinasabi nga nila ay hagop rules kasi ang gusto nga mangyari ng FIBA ay sana daw before 16 ay nakakuha na ng Philippine passport itong si Jordan Clarkson. Nilalaban naman siya ng SBP ngunit sadyang matigas talaga ang FIBA officials at ayaw talagang payagan itong si Jordan Clarkson na maging local player ng Gilas Pilipinas. Bagay na bagay pa naman itong si Jordan Clarkson sa Olympic qualifiers dahil malakas ang ating mga nakabracket na kagaya na lamang ng Georgia at Latvia. At bagay na bagay din siyang katandem ni Justin Brownlee. Ngunit ang nakapagtataka sa FIBA pagdating sa ibang lahi ay tila ba'y hindi gumagana ang kanilang rules na hagop rules. Ang nangyari kasi dito sa South Sudan na alam naman nating lahat na na-qualify nga sa Paris Olympics dahil sila nga ang best finish sa Africa noong nakaraang FIBA World Cup at nag-request nga sila na magkaroon sila ng mga players. At kinuha nga nila itong si Thon Maker na alam naman nating lahat na naglalaro as local player sa Australia at napabilang na rin ito sa national team ng Australia. Ang nakapagtataka talaga ay pinayagan ng FIBA na makasama sa listahan ng South Sudan itong si Thon Maker na gagamitin nila para nga sa Olympics sa Paris. Kung tutuusin, kahit nga purong South Sudan itong si Thon Maker, lumaki naman siya sa Australia. So pasok siya sa hagop rules at dapat sa Australia lamang siya maglalaro. At ayan nga ang nakapagtataka sa FIBA dahil pagdating sa ibang lahi ay pumapayag silang maglaro sa dual citizen na bansa na kagaya na lamang nitong si Thon Maker na pwede palang maglaro sa Australia at pwede rin palang maglaro sa South Sudan. Ngunit may paliwanag naman daw kasi dyan kung bakit pumayag ang FIBA na maglaro itong si Thon Maker sa South Sudan dahil meron palang Article 3-22 ang FIBA o ang kanilang FIBA International Regulations na nag-aalaw daw ng grace from a switch from, for example, Australia to South Sudan if the move is in the interest of the development of basketball in the country. At malamang ito rin ang ginamit na rules dito kay Eric Gordon na alam naman nating lahat na local player ng Team USA, tapos pinayagan din ng FIBA na maglaro naman sa bansang Bahamas. So lumalabas na wala ngang hagop rules
sa ibang bansa. Ngunit lumalabas na bias talaga ang FIBA pagdating sa Asia dahil hindi nga natin magamit ang kanilang article na 322 na pwede natin gamitin yung mga PhilAm players natin na naglalaro sa NBA at gayon na rin sa ibang bansa upang ma-develop ang ating laro dito sa Pilipinas. Pasok naman kasi tayo sa kanilang article na -322. Sayang na sayang talaga yung mga players na may dugong Pilipino na kagaya na lamang nitong si Jalen Green kung nagkataon na pinayagan ito ng FIBA na maglaro sa Pilipinas. Total, may halong Pilipino naman ito dahil ang nanay ni Jalen Green ay purong Pilipina, kaya naman pasok na pasok talaga siya as local player sana ng Gilas Pilipinas. Kaya nga lang ang problema sa mga PhilAm nating mga players ay hindi nga inaalaw ng FIBA dahil sa Asia nga ay gumagana ang hagop rules. At sayang din talaga itong anak ni Ron Harper na NBA veteran. Ito nga si Ron Harper Jr. Kung magagamit sana natin to sa Gilas Pilipinas ay lalong lalakas ang opensa at depensa ng Gilas. Kaya nga lang talaga dahil nga sa hagop rule na ini-implement ng FIBA ay hindi nga natin magamit ang mga players na sana ay bubuo sa pangarap natin sa Gilas Pilipinas na makabuo ng Dream Team. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, naging bias ba talaga ang FIBA pagdating sa Asia? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Sa ibang balita naman, humarap na nga sa Senado at sa mga senador itong si Benny Boatwright dahil minamadali na nga ang pagpuproseso ng kanyang naturalization para makapaglaro na siya sa Gilas Pilipinas. Samantalang nagkaroon naman ng Memorandum of Agreement ang basketball program ng Lithuania at gayon na rin ang SPP ng Pilipinas. Dito nga ay nagsanib puwersa na ang dalawang bansa sa paglalaro ng basketball upang lalo pang lumakas ang programa ng basketball sa Pilipinas at gayon na rin sa Lithuania. Ang hiling nga ng mga Gilas fans ay sana daw ay magkaroon ng tune-up game ang Gilas Pilipinas at gayon na rin ang Lithuania.